Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Muli ay binigyan tayo ng pagkakataon para sumamba sa Kanya sa gitnang panlinggo nating gawain. At purihin ang Panginoon. Muli ay nagkita-kita tayo sa pamamagitan po ng ating live worship dito sa FB. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, muli kami humihingi ng karunungan sa iyo. Samahan mo po ako, Banal na Espiritu, upang lahat ng aking sasabihin, lahat po ng lalabas sa aking bibig ay maging pagpapala sa mga makikinig at karangalan, kapurihan sa iyong pangalan. Maipahayag ka aming Panginoong Jesus upang patuloy kong makita ang iyong kadakilaan, ang iyong liwanag. Ikaw po ang manguna sa aming pagsamba, bagamat kami ay nasa kanya-kanya naming tahanan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po muli. Kumusta po kayo? Ngayon po ang ating pag-uusapan ay may kinalaman sa kadiliman. Kayo nga po ay sandaling pumikit. Ano po nakikita nyo? Wala. Dilim. Okay. Ang atin pong topic ay treasures in darkness. Ano po? Kayamanan sa kadiliman. At ang talata po na ating pagbabatayan ay nakasulat sa Isaiah 45 verse 3. Hayaan niyo po ako na basahin ko sa wikang Banyaga. Sabi po ay, I will give you the treasures of darkness, riches stored in secret places, so that you may know that I am the Lord, the God of Israel, who summons you by name. Pagpalain po ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ito pong aklat ng Isaiah chapter 45, kung titingnan po natin ang kabuuang pagkakasulat po nito, dito po ay idiniliver ni Propeta Isaiah ang serye ng mensahe para sa Huda at sa kanyang mga angkan, sa remnant ng Israel. Tiningnan po ni Isaiah yung mga susunod na 2 centuries ng buhay ng Israel. At nakita po niya doon yung Babylonia at yung pagbaksak ng Babylonia. Ito yung Babylonian captivity at saka yung pong pagbaksak nito sa kanilang, pag sinabi pong captivity, ito yung pagkabihag sa kanila, itong bansang Babylonia. At nakita rin niya ang pagbaksak ng Babylonia. At sinabi din po niya, pinahayag din po niya ang tungkol kay Haring Cyrus, ang hari ng Persia, na siya po ay gagamitin ng Panginoon para ibalik ang mga nabihag ng mga Babylonia na taga Jerusalem at itatayong muli ang Jerusalem. Dahil that time, panahon ng Babylonian captivity ay nawasak po ito. At sa huling verse po ng chapter 44 ng Isaiah ay pinangalanan po ni Isaiah si Haring Cyrus na hari ng Persia, na siya po yung magiging shepherd ng remnant ng Israel, kung saan ito yung tinatawag na bayan ng Diyos, upang mag-oversee siya o pamunuan o tingnan ang muling pagtatayo ng Jerusalem, na kung saan ito po ay gagawin niya ng walang hinihinging kapalit anuman. Dito rin po natala na ang Diyos ay tumawag o nag-anoint ng Gentile person. Pag sinabi natin Gentile, alam naman natin hindi kabilang sa lahi ng mga Hudyo o ng mga Israelita. Si King Cyrus ay hindi po Israelita, siya ay Persian, syempre. Hindi po siya kalahi, pero sabi po ng talatang 1 sa chapter 45, siya ay inanoint ng Panginoon para gamitin niya para sa muling pagtatayo ng kanyang bayan. At yung pong kanyang pagkakapili kay King Cyrus ay may akibat na pangako. That time, ang buhay nila ay nasa kadiliman sila. Yun po yung season of kasi sa buhay nila, yung laging digmaan, pagsakop,
ng bansa sa bansa, pagtatagumpay laban sa kapwa bansa na malalaking imperyo. Yun po ang kanilang buhay noon. So talagang dark moment, dark season, walang kapayapaan, kaguluhan. Sabi nga natin kanina, ang bansang Israel o ang bayan ng Jerusalem ay wasak. Siyempre, that time, ang dahilan ay yung kanilang pagtalikod sa Diyos. Ang kasaysayan ng Israel, kung mapapansin po natin, mula sa simula, pag sila ay, ang pangako ng Diyos sa kanila, kilalanin ang Diyos, kilalanin siya, nag-iisang tunay at buhay na Diyos, sumunod sa Kanya, sila ay pagpapalain, laging ganon, pagpapalain. Subalit, pagka nananagan ang mga Israelita, nakakalimutan nila ang Diyos. So sila ay tatalikod sa Diyos, magkakaroon ng ibang Diyos-Diyosan, magkakaroon na naman sila ng karanasan sa buhay na sila ay pasasakop ng Panginoon, paparusahan ng Panginoon para ibalik sa Kanya, para kilalanan muli siya as Lord ng buong Israel. Maging nung panahon ni Moses, ganon din ang sitwasyon. Kahit na nakita na nila yung greatest miracles ng Panginoon sa kanilang buhay, nakukuha pa rin nilang magreklamo, tumalikod. So talagang yung time na to ay season of darkness sa kanilang buhay. Yung pong layunin ng Panginoon sa buhay ni King Cyrus para sa bansang Israel ay to rebuild Jerusalem. Kagaya nga ng sinabi ko sa kanina, walang anumang kapalit. Pero sabi ng Panginoon, ibibigay niya yung treasures of darkness. Ito yung mga kayamanang naitago noon sa panahon ni King Nebuchadnezzar at ng iba pang mga hari. At sabi pa ng Panginoon, maging yung taksil na bayan ng Ehipto, kasi sila ay mahilig sa mga Diyos-Diyosan, hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Sabi po yung Egyptian kingdom and other southern nations ay ibibigay ng Panginoon sa kamay ni Haring Cyrus. Pag dinala po ng Panginoon ng makapangyarihang Diyos ang isang tao para sa kanyang layunin, kahit ano pong dilim ng pinagdadaanan o pagdaraanan, tiyak po niya na pagtatagumpayin. At may warning na rin kay King Cyrus na doon sa utos ng Panginoon, wag nang makikipagtalo. Ibig sabihin, sumunod na. Do si King Cyrus hindi kilala ang Diyos. Hindi kilala ang Diyos. Pero ginamit siya ng Panginoon. Yung layunin ng pagkakatawag ng Panginoon sa kanya, makikita natin na tanging Gentile ruler to rule over Israel ay sabi anointed by God. Hindi lang yung pong mga Israelita. So maging yung Gentile, Tingnan po natin sa buhay natin ngayon kung ating aangkop, tayo man ay nasa kadiliman, at tayo po ay patuloy na mayroong layunin. Tingnan po natin ang ilang mga karakter sa banal na kasulatan na naka-experience o nakaranas po ng darkest moment ng kanilang buhay at kung paano po sila nag-survive. Ilan lang po yung ating babanggitin kasi para hindi tayo abutin ng madaling araw o kaya ng kinabukasan. At para pag nag-speaker uli ako, mamiss niyo ako kasi medyo konti lang ako nagsalita. Hindi kayo magsasawa. Bukod sa medyo chubby ako, hindi kayo mauumay sa matagal niyo akong pinakikinggan at saka nakikita po. Una pong nakaranas ng darkest moment ay si Lot. Kilala po natin si Lot, yung pong pamangkin ni Abraham. Nung siya po ay pinili niya yung kaparangan na maganda para sa kanyang mga alagang hayop. Masasabi ko kahayupan, sinabi ko rin. Sabi niya yun, nakita niya maganda. Pero yun po yung lugar ng Sodoma at Gomora. At that moment po ay gugunawin ng Panginoon ang Sodoma at Gomora dahil wala nang ginawa ang mga tao doon, kundi ang sarili nilang kagustuhan.
At alam po natin na ang ibig na nila ay kapwa nila lalaki, ang ibig na nila ay kapwa nila babae. Ano po? So, nung paparusahan ang Sodoma at Gomora, doon nakita ni Lot yung kanyang naipong kayamanan doon, di ba? Mababaliwala. At isa pa, doon naging haliging apoy ang kanyang asawa. Pero paano sila nag-survive? Sa gitna ng kasalanang yon, si Lot ay patuloy na naging matuwid sa harapan ng Panginoon. Kasi ang bargain ni Abraham, kung may makita ko pong mabuting tao mula 50 pababa hanggang 5, gugunawin mo ba? Nakita si Lot. So, nasave si Lot sa pamamagitan ng anghel ng Panginoon. Isinama siya at sabi, yung isang bayan, huwag mo itong gunawin, dyan na kami magtatago, hindi na siya makakakit sa bundok kasi matanda na. Sabi nung anghel ng Panginoon, sige, bilisan mo na, hindi kami makakagawa ng aming gagawin kung hindi pa kayo nakakarating doon. So, yun po ang nangyari sa kanya. Yung sa kanyang darkest moment na andoon ang anghel ng Panginoon para siya ay iligtas. Sunod po ang mga Israelita. Ever since ang kasaysayan ng Israelita, lalo na hindi lang nitong panahon nung panahon ni Abraham, maganda Ano po, dahil si Abraham punong-puno ng pananampalataya. Doon ito rin naman mga sumunod. Pero ang kanilang darkest moment, nung sila ay nasa Ehipto, nung namatay na yung Pharaoh na may kakilala kay Joseph, na gumagalang sa paglilingkod ni Joseph, naandun na yung kanilang darkest moment. Yung mga sumunod na hari o parao, sabi, masyadong dumadami itong mga Israelita. Makikita po natin to sa Exodus 1 to chapter 1 hanggang chapter 10, no? Kung atin po itong nabasa. Masyado nang dumadami itong mga Israelita. Gawin na natin silang alipin dahil baka matalo nila tayo pagdating ng panahon, labanan pa nila tayo. Bigatan niyo pa ang kanilang trabaho para hindi sila magkaroon ng pagkakataon. Tapos, di ba, dumating pa yung point na yung sanggol na lalaki pababa ay kailangang huwag mabuhay, kailangang patayin. So, panganganak pa lang, hindi na dapat magkaroon ng pagkakataong maipanganak, papatayin na. So, ganun po sila. So, na-oppress sila, na-oppression ito sa panahon nila. Ito yung darkest moment nila. Nung darkest moment na yon, hirap na sila, umiyak sila sa Panginoon. No? At yung pag-iyak nila sa Panginoon, iniligtas sila ng Panginoon. Dumating ang isang tagapanguna. At nung panahon ding ito, ipinanganak ang pangatlong karakter natin na nakaranas ng pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Sino nga po iyon? Trivia. Si Noah ay hindi po. Siyempre po si Moses. Ano po? Nung panahon na ang pangatlong karakter natin si Moses, ang unang madalim na bahagi ng kanyang buhay, bagamat sanggol pa siya, nung nanganganib ang kanyang buhay, dahil kailangan nga walang sanggol na lalaki na mabuhay, ayon sa utos ng hari ng Ehipto, kailangan mamatay. So, ang ginawa ng kanyang nanay, siya po ay inilagay sa basket, no? At pinaanod sa ilog ng Nile, at binabantayan ng kanyang kapatid na si Miriam. At habang naman nagbabantay, nakita niya ang prinsesa ng Ehipsyo. Nakita si Moses, no? Actually, ang nagpangalan ng Moses, yung prinsesa dahil galing siya sa tubig, no? At maagap tong kapatid niya. Gusto niyo po ba ikuha ko kayo ng tagapag-alaga? So, ako po tiningnan ko yon na ang kamay ng Panginoon ang nagligtas kay Moses sa ilog ni Nilo nung panahon na yon sa pamamagitan po ng prinsesa na ginamit niya. At yung pangalawang darkest moment sa buhay ni Moses, nung siya ay nakapatay ng sundalong Ehipsyo, no? Akala niya walang nakakita, yung pala meron. At nakaabot iyon sa kaalaman ng hari, so siya ay tinugis at gusto rin siyang patayin, siya ay tumakas.
darkest moment po yun. Ang hirap nun, nasanay na siya sa palasyo, alam na niya, maganda na yung kanyang kalagayan sa buhay doon, at tiyak ang kanyang magandang kinabukasan at posisyon. Kaya mula nung siya ay tumakas sa Ehipto, siya ay nanirahan sa Midian. At doon niya nakatagpo naman ang Panginoon. So titingnan natin, kahit darkest moment, kinakatagpo tayo ng ating Panginoon. Ang pang-apat ay si Haring David. Kilala naman natin si David kung paano siya i-describe ng Biblia at kung gaano siya kalapit sa puso ng Panginoon. Sabi, a man after God's own heart. Pero dumating din sa buhay niya yung madilim na bahagi ng buhay. Ito po ay yung panahon na siya ay nahulog sa pagkakasala kay Batseba. At nung panahon na yon, nalayo siya sa Diyos hanggang kinatagpo nga siya ni Propeta Samuel. Ang sabi sa kanya, ang isang hari na maraming hayop, maraming alaga, kinuha pa yung nag-iisang tupa at ipinaghanda sa kanyang kaibigan. Doon nagalit si Haring David at sabi, kailangan siyang parusahan. Ano sabi sa kanya ng propeta? Ikaw po iyong kamahalan. So that moment, siya ay humingi ng tawad sa Panginoon. Hindi naman siya nabigo. Siya po ay pinatawad ng Panginoon. At yung bunga ng kasalanan, inani naman po niya yun. Subalit ang katotohanan, maging sa panahon na tayo ay lumalayo sa kalooban ng Panginoon, kinakatagpo pa rin niya po tayo. Ito po ang lumapit yung propeta Hindi naman siya yung kusang lumapit Ang propeta ng Diyos ang lumapit. Ibig sabihin, sa kalagayan na tayo ay malayo dahil sa kasalanan, yung madilim ng bahagi ng ating buhay, ang Panginoon, lalapitan niya tayo, ibabalik niya tayo. Ganon pong kabuti ang ating Panginoon. At ito yung buhay pa niya na panahon ni, bukod pa kay Saul, naranasan niya rin niya kay Saul yung hindi maganda karanasan. Pero yung darkest moment, ang isa pa ay nung yung kanyang anak nila ni Batseba ay may sakit. Nakita natin doon, nagdamit sako siya, hindi siya kumakain, nag-aayuno siya, nakikiusap na yung kanyang mga tauhan, kumain ka po kamahalan. Pero nung natapos na, namatay yung bata, siya ay naligo, nagbihis, kumain. Bakit po? Sabi, para ka namang baliw. Nang may buhay yung anak mo, hindi ka kumakain. Sabi niya, kasi baka pakinggan ako ng Diyos. Pero ito ang kalooban ng Diyos, kaya purihin ang Panginoon. So sa darkest moment, pwede pa rin tayo magpuri. Pwede pa rin tayo magpuri sa ating Panginoon. At yung isa pa, sa kanyang anak na si Absalom. Di po ba? Ito yung panahon na nagrebelde sa kanya tong anak niya na to. Pero iniligtas pa rin siya ng Diyos. So sa buhay natin, sa kadiliman ng buhay natin, na andun lagi ang kamay ng Panginoon, inililigtas tayo. Dinadala tayo dun sa, pinapakita niya yung treasure, yung liwanag ng Diyos. Sa buhay po ng bagong tipa, makikita natin si Peter. Ito yung dark moment ni Peter nung 3 beses niyang i-deny ang Panginoon na hindi niya to kilala. Anong ginawa ng Panginoon? Kinatagpo pa rin siya At patuloy na, mahal mo ba ako? 3 beses, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? At doon sa 3 beses na pagtatanong na yun, muli at muli siyang pinagkatiwalaan ng Panginoon. Pakainin mo ang aking tupa. Ang sabi ng Panginoon sa kanya. So sa dark moment natin, kinakatagpo tayo ng Panginoon, pinagkakatiwalaan tayo, may ipinakikita siya sa ating mga treasures na hindi tayo yung mangangapa. Ang huli ay si Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, siya ang pinakamasama, siya ang pinakamakasalanan sa lahat ng makasalanan. Sinabi niya po ito sa Acts 8:3, chapter 9, verses 1 and 2, sa Acts 22, verse 3 and 4, sa Acts 26, verse 9 and 11. Yung iba po, hindi ko na nabanggit ang mga verses. Pero sabi niya, siya po yung makasalanan sa makasalanan dahil inuusig niya ang mga anak ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos, sa anumang pagkakataon na pwede. Para lang mausig niya, maipapatay niya, maparusahan, maipakulong, lahat po. Ayun po yung pinaka-dark
na panahon ng buhay ni Apostol Pablo. Pero po ano ang ginawa ng Panginoon? On the road to Damascus, kinatagpo po siya ng Panginoon. At ayun po yung naging turning point sa buhay ni Apostol Pablo para siya ay manampalataya sa Diyos. Ano po yung ipinakikita sa atin ng katotohanan ito? Na bagamat tayo nakakaranas ng kadiliman, ano po? Yung pong mga sinabi kong mga character at mga treasure ng Panginoon na ipinakita sa mga karakter na yon ay ilan lamang po silang nakaranas, ilan lamang po iyan sa banal na kasulatan. Kung dadamihan po natin, aabutin talaga tayo ng madaling araw. Baka po ako'y tulugan niyo na. Hindi ko kayo makikita dahil online. Ano po, malalamangan niyo ako ng isang tulog. Pero bagamat ganon, sabi po, pinakita ng kanilang buhay ang liwanag ng kayamanan ng Panginoon. Ano po? Sabi po, darkness is a time of feeling awkward, unsure feeling, fears, shadow of not seeing clearly, frustration. Ano po, ayun ang mga nararamdaman. Moving slower, nangangapa tayo. Ako po, hirap, bagamat malabo na yung mata ko, hirap talaga. Kahit nung hindi pa po ako nagsasalamin, ayoko naglalakad sa dilim, ayoko nang madilim. Dahil lagi po ako natatalisod, nangangapa ako. Palagay ko, ganon din ang bawat isa sa atin. Yun po yung literal na nararanasan natin pag we are walking in darkness. Pero ano po yung treasure na pwede nating makita? Marahil tayo ngayon ay nasa madilim na season ng ating buhay. Pare-pareho tayo dahil sa sitwasyon natin ngayon sa pandemic. Sabi dito, treasures. Plural, may S, madami. Ano pong treasures ang pwede nating makita sa darkness sa panahon natin ngayon? Sabi po, sa panahon na ito, we have faith. Hebrews 11:1. Dahil meron tayong faith, sabi, meron tayong confident tayo, meron tayong assurance sa Panginoon. Ayun po yung una. Pangalawa, sabi po, we have the Word of God. Nasa atin ang banal na kasulatan, nasa atin ang kanyang mga pangako. Sabi sa Psalms 119 verse 5, anong sabi doon? Light and lamp ng ating buhay ang salita ng Diyos. So, pangatlo, nasa atin ang presensya ng Diyos. Ano po? Sa Isaiah 41:10, sa Awit 46 verses 1 and 3, sa Proverbs 18:10, diyan po pinakikita na tayo'y sinasamahan ng presensya ng Diyos sa panahon ng kadiliman ng ating buhay. Pang-apat, sabi po, ang Diyos ang ating liwanag. Ano po? Sabi sa John 8 verse 12, John 9 verse 5, John 1 verses 9 and 10, John 1:4, sabi ang Diyos ang liwanag at sa Kanya ay walang kadiliman. So kung tayo ay nasa Panginoon at nasa atin ang Panginoon, anumang dilim ng ating nilalakaran ngayon, anumang bagal ng ating paglalakbay, anumang frustration, sabi po, ang Diyos ang ating liwanag. Dahil siya ay nasa atin. Ano po, hindi tayo mangangapa, hindi tayo matatakot, hindi magmamanifest sa atin anuman yung fear na atin pong nararanasan. Panglima, sabi po, God's deliverance and victory. Nasa atin ang pagliligtas ng Panginoon at pagtatagumpay. Nakita natin si Moses, sa pagkabata pa lang niya, talagang dark moment na, nanganganib na ang kanyang buhay, pero iniligtas siya ng Panginoon. Si Lot, iniligtas siya ng Panginoon. Ang mga Israelita, iniligtas ng Panginoon. At paulit-ulit silang inililigtas. Kung babasahin natin ang banal na kasulatan, kung paano sila patuloy at patuloy tumatalikod sa Diyos, patuloy at patuloy naman silang inililigtas ng Diyos, hanggang sa King Cyrus ang gamitin this moment na atin pong tinignan. So, God's deliverance and victory ay nasa atin. Pang-anim, God is working in season of darkness. So sa Genesis 28:16, ano po, kumikilos ang Diyos sa panahon ng kadiliman.
wala tayong dapat ikatakot. Sabi po, when we recognize these treasures, sabi po, pag kinikilala natin itong 6 na treasures na ito, itong faith, Word of God o promises of God, presence of God, light of God, deliverance and victory of God, tapos God's working power sa atin in times of darkness. Pag ito po ay kinikilala natin, our nightmare, sabi niya, yung ating mga bangungot ay mawawala. Magigising po tayo. At ipoprovide po sa atin ang pagpapanauli, pagpapanibagong lakas, pagtitiwala, pagtatagumpay, pagdiriwang, kung saan po ay matagal na nating iniiyakan. Sabi, bibigyan tayo ng pagdiriwang, ng kagalakan. Sabi sa Psalms 30:11, Thou hast turned my mourning into dancing. Ano po, kaya pong palitan ng Panginoon yung mga madidilim na bahagi ng buhay natin na matagal nating iniiyakan, kinatatakutan, maging sa panahon natin ngayon. He can turn it into dancing. Sabi po, maaaring tayo ay nasa panahon ngayon ng kadiliman, subalit lagi po nating alalahanin, meron po tayong pananampalataya. We have the promises of God. Sa kanyang mga salita, ano po, nasa atin ang Diyos. Siya ang ating liwanag, kaya hindi po tayo ma-overpowered ng kadiliman. He will deliver us and give us victory. God is working in the season of darkness. At sa pagtatapos ko po sa ating pag-aaral ngayong gabi, ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang quotation na ito na hindi po kilala kung sino ang sumulat. Sabi po dito, from dark clouds we can get precious water. From dark mines, we get valuable jewels. And from our darkest trials, come our best blessing from God. He is our blessing. No, mismo ang Diyos ang ating blessing. Ang biyaya niya po ay patuloy niyang ipaparana sa atin sa kabila ng kadilimang ito. Awitin po natin sandali yung ang biyaya niya ay bilangin. Name your blessing and count them one by one. Ang biyaya niya ay bilangin, pag-ibig niya ay alalaman, ang pag-ibig niya ay lasapin, ang pag-ibig niya ay gunang-gunamin. This season of darkness, ang theme song natin ay ang biyaya niya ay bilangin, pag-ibig niya ay alalahanin. Magandang gabi po, purihin ang ating